Hindi po natin alam kung anong dahilan kung bakit nila ginawa ito, pero ito po yung balita na nakakagulat ngayon na mag-asawa nga na healthcare worker at yung elderly patient nila ay ninakawan nila ng almost $1 million kasi nalaman po nila yung banking information at nag-withdraw po sila from the account of that elderly. Two healthcare workers have been charged with fraud related to offenses in Newmarket, and police believe there could be more victims. Julvi and Lloyd Maputal, were both of Richmond Hill, were arrested Thursday. Police say last August an elderly victim reported that nearly $1 million had been withdrawn from their bank account without their knowledge. After an investigation, two suspects were identified. One who was employed to care for the victim even accessed their banking information. Lloyd is currently practicing as a registered nurse, and Juvie is employed as a personal support worker. Officers charged the pair with several offenses, including fraud, theft over $5,000, and laundering proceeds of crime. Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos. Meron na naman po tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita namang muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos, sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. At marami po salamat mga kababayan sa patuloy niyo pong panonood ng aking mga videos, patuloy na pagsuporta sa aking channel at napaka-important po yung mga comments na nililive nyo sa aking mga videos. Kasi dyan po ako madalas na kumukuha ng mga ideas para sa mga susunod ko pong content. Katulad na lang po ng comment na babasahin ko po sa inyo ngayon kung bakit ginawa ko nga ang video ito. So ang sabi po doon sa comment ng isa nating kabayan, huwag na muna, sayang, sumuko. Kaya niya nasabi po ito ay dahil doon sa video ko nga na in-upload kahapon na bagong-bago lang. Kung hindi nyo pa po napanood yung video yon, nandito po yung thumbnail, mga kababayan. At ito rin po yung link, nasa itaas po dito. I-click nyo na lang po para mapanood nyo po yung content ng video yan. So, yan po kasi ay tungkol sa mga kababayan nating international students or temporary foreign workers, kung ano ang kanilang mga kalagayan dito ngayon sa Canada. Alam naman po natin sa dami ng mga changes ay naapektuhan po, marami po sa mga kababayan natin ang apektado talaga ng mga pagbabagong yan. So panoodin nyo po yun para magkaroon po kayo ng idea dun sa mga kaganapan ngayon dito sa Canada. Tulad na nga lang nito sa pagpapatuloy ng kanyang komento. Baka pwede pa ito'y masalba pa. Sayang naman, may balita, eto na. Story kayo sa 2 Pinoy healthcare workers na nakasuhan na theft na almost 1 million Canadian dollars recently. Anong mapapayo nyo sa mga healthcare workers dyan sa Canada? So, nung nabasa ko po yon, immediately nag-reply po ako sa kanya. Ayan, makikita nyo po dito, that is 12 hours ago lang nung siya ay nag-comment. At ang sabi ko nga sa kanya, uy, hindi ko alam yan. Thanks for the info, we'll look into it. So, salamat kabayan sa iyong information, kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang balitang ito. Actually, yung mga subscribers natin at yung ating mga followers pati, yung ating mga viewers, ay sila ang nauuna sa akin ng mga balita. Kumbaga, binabasa ko na lang yung mga comments ninyo at doon nga ako kumukuha ng mga ideas. So, salamat po sa inyo. But before we proceed, basahin ko lang po itong disclaimer mga kababayan kasi napaka-important po ito ha. Sabi po dito, the legal principle that a person is presumed innocent until proven guilty in a court of law is known as the presumption of innocence. This principle is a legal right in many countries, including po dito sa Canada. Kaya, kumbaga, kung accusation pa lang, accusation pa lang yon. Kahit pa sabihin natin may mga evidence, it has to kailangan dumaan po ito sa court of law para talagang doon po kasi yung talagang legal proceedings para ma-prove kung sila po ay guilty. But with regards to this balita
na isi-share ko nga po sa inyo, meron naman po tayong pagkukuhaan ng information na legit. News article po ito na lumabas dito. Naka-headline po ito, mga kababayan. At nakakalungkot nga na mga kababayan nating Pilipino ang involved dito. Although this doesn't mean, of course, na ganito tayo mga Pilipino, di ba? So this doesn't necessarily represent us as a Filipino, kasi ang mga Pinoy po, alam natin, we are hardworking, we are trustworthy, mapagkakatiwalaan po tayo. So, hindi po natin alam kung anong dahilan kung bakit nila ginawa ito, pero ito po yung balita na nakakagulat ngayon, na mag-asawa nga na healthcare worker at yung elderly patient nila ay ninakawan nila ng almost $1 million kasi nalaman po nila yung banking information at nag-withdraw po sila from the account of that elderly. So yan po yung accusation dito sa dalawang mag-asawa pati dito sa mag-asawang ito. Babasahin ko po sa inyo mga kababayan para alam nyo po na meron po tayong pinagkukuhaan na information. Ito po, galing po ito dito So, basahin po natin sa CTV News. Married healthcare workers accused of stealing $1 million from elderly patient in Newmarket, Ontario po ito. York Police. So, publish po ito. Kahapon lang, February 7. At ngayon po dito sa Canada is February 8. Diyan po sa Pilipinas ay February 9 na po. Makikita nyo po dito sa picture yung dalawa. So, yung pangalan po nung babae is Juvie sa left and si Lloyd Maputol are facing charges after allegedly defrauding an elderly patient out of nearly $1 million. Sabi po yan ng York Regional Police. 2 healthcare workers allegedly stole an elderly Newmarket, Ontario patient banking information and withdrew nearly $1 million, and police say there could be more victims. In a news release issued Friday, York Regional Police said the victim reported in August that a large amount of money had been withdrawn from her account without her knowledge. Police launched an investigation and identified 2 suspects, one of whom was caring for the victim as a personal support worker. So, pasyente niya po ito. Ibig sabihin po, siya po ang nag-aalaga doon sa elderling ito. It's alleged the suspects illegally accessed the victim's bank accounts and attended various financial institutions to make the withdrawals. The suspects were identified by police as Richmond Hill residents, Juvie, 38 years old, and Lloyd, 37, Maputol. The victim was in Juvie's care prior to the alleged fraud, police told CTV News Toronto, adding that Lloyd works as a registered nurse in Newmarket. Police also confirmed the suspects are married. Juvie Maputol is facing charges including theft by person holding power of attorney, theft over $5,000, and misappropriation of money held under direction, as well as several other offenses. Lloyd Maputol is charged with fraud over $5,000, theft over $5,000, and laundering proceeds of crime. Investigators are releasing their photos as they believe there to be more victims, police said in a statement. The College of Nurses of Ontario, CNO, in a separate statement, said they were aware of the charges against Lloyd Maputol, who is an RN, and take the allegations seriously. CNO is committed to upholding the highest standards of practice and ensuring that the healthcare professionals we regulate adhere to ethical and professional standards, the statement read. So yan po yung balita mga kababayan. Nakakalungkot na isipin na siyempre hindi po natin ito maitatanggi na kababayan natin ito. 'Di ba? Dala-dala po nila yung pangalan ng ating nationality
Although, sabi ko nga, this doesn't represent us as Filipino. Hindi po ganito ang ating pag-uugali. Tayo po ay trustworthy na mga workers at dyan nga sa larangan ng healthcare, meron po silang tinatawag na ethics, di ba, mga kababayan? Code of ethics sa pagtatrabaho. So, ayun, ang balita ngayon, mga kababayan. So, just leave a comment below kung ano po masasabi nyo tungkol sa pangyayaring ito. And hopefully, ay eto lang, yung talagang maririnig natin na ganitong klaseng balita about us, diba? At sa mga susunod na pagkakataon, mas maganda na ang mapabalita sa atin ay yung mga bagay na sasabihin nating we will be proud as a Filipino. Diba? Hindi po yung ganito. Okay, mga kababayan. So, that's it for me today. And I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.